Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, napakaraming ritual at batas ang sinusunod ng mga Hudyo. Kaya madalas mas nabibigyang pansin ang mga panlabas na ritual kaysa sa malalim nitong kahulugan. Sa ating Ebanghelyo, tayo po ay hinahamon ni Jesus na wag lamang pagtuunan ng mga panlabas na kilos o bagay, kundi tingnan ang ating mga puso. Sa ating buhay espiritual naway maunawaan nating magkaroon lamang ng kahulugan ng mga ritual at batas kung may malalim at personal na ugnayan tayo sa Panginoong labis na nagmamahal sa atin. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
sa kadakilaan ng Diyos Amang Amen, ng Diyos Amang Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihahandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito na walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pang-unawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning binigay ko sa inyo ngayon?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Yaong mga masunurin nasa iyo'y nakikinig, at ang laging ginagawa'y naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paninira'y hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita, at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Hindi siya humihingi ng patubong sa pautang, at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan, upang yaong walang salay, patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Pagbasa
Mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama, tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ng ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay sa paraang na ayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, at ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ng mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang inuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan.
ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang naguudyot sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. At ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. At tayo'y magbigay papuri, pasasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating mahal na Senyor. Tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na misa ngayong araw ng linggo. At para po sa ating mga Kristiyano, higit sa lahat sa ating mga Katoliko, ang linggo po ang inilalaan nating araw para sa Diyos. Kaya nga magandang tanungin yung ating mga sarili at magandang simulan itong aking pagninilay sa simpleng katanungan po sa inyo. Sino po sa inyo ang naghanda ng sarili bago po pumunta at dumalo ng misang ito? Meron po ba? Yung nag-make up, meron? No? O baguhin natin yung tanong, sino po sa inyo ang naligo bago ho dumalo sa misang ito? Yung hindi nagtaas ng kamay, alam na. No? Alam na baka hindi naligo. Ano? Sabi po nila, tayong mga Pilipino, mahilig daw po tayong maligo. Kapag mainit ang panahon, maliligo. Kaya nga, kahit nga nasa ibang bansa, kahit malamig ang klima, ang mga Pilipino daw po, hindi kayang mamuhay ng isang araw nang hindi naliligo. Dahil, ang ating sabi, malinis daw po tayo. Pero mga kapatid, magandang tanungin din. Madalas marahil ang paghahandang ating ginagawa kapag tayo ay dadalo ng isang selebrasyon ay yung paghahanda ng sarili. At ang madalas nating ginagawang paghahanda ay yung paghahanda ng panlabas. Iisipin kung anong susuotin, iisipin kung anong pabangong gagamitin, iisipin kung anong itsura. At marahil yan din ang nasa isip natin kanina bago tayo tumungo at dumalo sa misang ito. Pero ilan po sa atin dito mga kapatid, na bago dumalo sa misang ito, unang inihanda, hindi ang panlabas, kundi ang unang inihanda ay ang puso. Ang unang inihanda ay ang sarili. Meron po ba? Parang wala. Parang mas okay nang magmukhang mabango, magmukhang mabait, magmukhang malinis sa kapwa. Pero tandaan natin mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Sabi niya, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao,
nagmumula ang masamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapaluluan at kahangalan. Sa madaling salita mga kapatid, ang pagkatao natin ay hindi nakikita sa ating panglabas na kaanyuan, kundi ang tunay na pagkatao natin nakikita kung ano ang laman ng kalooban, kung ano ang laman ng puso. Kaya ang hamon ng Panginoon sa mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw. Bakit? Sabi doon sa unang parte ng ating ebanghelyo, ang mga Pariseo mahilig maghugas ng kamay. Ang mga Pariseo pagkapunta sa palengke, pag-uwi, kailangang maglinis ng kanilang katawan, maglinis ng kanilang sarili. Ang mga Pariseo bago gumamit ng mga kobyertos, kailangan maging malinis muna hugasan ng mga ito. Walang masama sa mga bagay na iyon, mga kapatid. Pero bakit sila pinapaalalahanan ng Panginoon? Dahil mas madalas pa nilang bigyan ng oras ang paglilinis ng panlabas na pangangatawan kaysa bigyang pansin na linisin ng kalooban. Maraming mga tao, mga kapatid, mukhang mabait. Maraming mga tao nakikita natin nasa loob naman ng simbahan, nagdarasal. Maraming mga tao na araw-araw naman pumupuna sa mga imahe ng santo. Pero ang tanong, yun ba talaga ang kanilang pagkatao? Baka naman kasi kapag may nakakakita lang, kayang maging madasalin, kayang maging mabait. Pero mga kapatid, ang tunay na pagkatao, nasusukat hindi kung ano ang ipinapakita sa panlabas, kundi ang ating tunay na pagkatao, nakikita kung ano ang laman ng puso. Baka naman sa loob ng simbahan, papikit-pikit ka, padasal-dasal ka, pero sa totoong buhay, tsismosa ka naman. Wag ho kayo magalit, ha? Si Jesus ho ang nagsabi kasi noon eh. Wag ho sasama ang loob nyo. Pero kapag sumama ang loob nyo, ibig sabihin, baka tinamaan kayo. Wag lang nating bigyang pansin kung ano yung pwede nating makita panlabas. Dahil pwede tayong magkunwari. Pero ang tunay na pagkatao natin, nasa ating mga puso at kalooban. At paano natin ito may isasagawa, mga kapatid? Dalawang bagay. Sabi po sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ng Deuteronomio, na ang bawat isa sa atin ay kailangang sumunod sa utos ng Diyos. At sa pagsunod natin sa utos ng Diyos, tandaan natin, hindi lang ito na pabibilang sa napakadaming utos at batas, kundi tandaan natin na ang pagsunod sa utos ng Diyos ay laging nakaugat sa pagmamahal. Kaya nga ang panawagan ni Jesus na sa buhay pananampalataya natin, ano po ang pinakamahalagang utos ng Diyos? Mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Pero tandaan natin, mga kapatid, ang pinakamagandang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang sa pagdarasal, hindi lamang sa pagbibigay ng donasyon, o
o sa pagbibigay ng abuloy, kundi ang pinakamagandang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos ay kung paano mong mahalin ang iyong kapwa. Baka nga napakadami mong santo sa iyong bahay. Baka nga napakadami mong imahen sa loob ng iyong tahanan. Napakaganda ng mga damit ng inyong mga imahen. Pero pagtingin mo naman sa pintuan sa labas ng iyong tahanan, maraming nangangailangan. Dahil ang tunay na pagmamahal sa Diyos, tunay na ipapakita sa iyong pagmamahal sa iyong kapwa. At nagmumula yan sa loob. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi kailanman pakitang tao, kundi ang tunay na pagmamahal, tunay at totoo, kung ito'y nagmumula sa puso. Pangalawang bagay, sabi po sa ating ikalawang pagbasa, we have to be doers of the word and not just hearers. At ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Na dapat ang salita ng Diyos isinasagawa, hindi lang pinakikinggan. At minsan sa buhay pananampalataya natin, nakikinig naman talaga tayo sa salita ng Diyos. Kapag tayo ay dumadalo ng misa, pinakikinggan naman talaga natin ang sermon ng pari. Pinakikinggan naman talaga natin ang salita ng Diyos. Tumatanggap pa tayo ng komunyon. Pero ang tanong, pagkatapos natin dumalo ng misa, sa simula niyan, nandoon pa yung kabaitan. Pero ang tanong, hanggang kailan at hanggang saan? Pero dapat, mga kapatid, ang salita ng Diyos, dapat na isinasabuhay, hindi lamang sa mga piling oras at pagkakataon, kundi ang salita ng Diyos isinasabuhay sa lahat ng oras at pagkakataon. Pwede kang maging mabait sa loob ng simbahan. Pwede kang makinig ng taimtim kapag ikaw ay nasa loob ng simbahan. Pero ang tunay na pagsasabuhay ng salita ng Diyos, ang tunay na pakikinig sa salita ng Diyos. You are truly listening to the Word of God if you are already acting or living the Word of God. Kaya nga, mga kapatid, ang pagiging mabuting tao, hindi kung ano ang kaya mong ipakita, kundi ang pagiging mabuting tao ay pagkakaroon ng malinis at busilak na kalooban. Kaya nga ang tanong ko sa inyo kanina, sino po ang naligo? Lahat nagtaas ng kamay. Maraming nagtaas ng kamay. Pero sino ang naghanda ng sarili? Dahil ang paghahanda ng sarili ay tanda ng ating paglilinis ng kalooban. At kung gusto nating malinis ang kalooban, sumunod sa utos ng Diyos. Magmahal, umibig. At pangalawa, na tayong lahat may sabuhay ang salita ng Diyos. Kung masusunod natin ang dalawang bagay na ito, mga kapatid, hindi tayo may tuturing na mapagpaimbabaw, kundi tayo ay tuturing na mga anak ng Diyos. Dahil ang mga anak ng Diyos, marunong magmahal at marunong magsabuhay sa Kanyang salita. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito,
Hilingin po natin ang tulong ng mahal na pong Jesus Nazareno, na siya po mismo ang luminis hindi lamang ng ating panlabas na kaanyuan, kundi siya po mismo ang maging instrumento upang ang ating puso't kalooban maging kagaya ng kanyang puso, pusong malinis at pusong puno ng pag-ibig. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Sa krus namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na kapatid, hilingin natin sa Ama na padalisayin ang ating mga puso upang maging tapat ang ating pananampalataya at maging katanggap-tanggap sa Kanya ang ating pagsamba. Ang ating pong panalangin, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging tapat at walang takot nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos kahit pa sa hirap ng pambabatikos at pagsalungat ng ibang tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magpanakula nawa ang aming mga mambabatas ng mga batas na naaayon sa kalooban ng Diyos, gumagalang sa karapatang pantao at makatutulong sa ikauunlad ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos, di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magbigyang katarungan nawa ang mga manggagawang di nabibigyan ng sapat na sahod, ang mga biktima ng karahasan, ang mga pinatay dahil sa pananampalataya, at ang iba pang inaapi dahil sila'y mga dukha. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sikatan nawa ng iyong walang hanggang ningning. Panginoon, ang mga kapatid naming yumao na. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming matuwid kang papurihan sa tuwina. Hinihiling namin ito sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap na pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay umihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa misang ng aming kaligtasan. Retro Padre Nazareno, dinarangan ka namin. Retro Padre Nazareno, dinudwalhati ka namin. Retro Padre Nazareno, dinarangan Nazareno, nilulwalhati ka namin.